Ayaw yata kulot. Take two. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itong kung Angelo Palmona sa ka 2x2 lalaroan nyo ang edad ko ha? Ayan, tatanda rin kayo ha? Pero isa lamang yung tumama dun sa pahulaan ni Kuya Angel ha? Ang edad ko po, ayan, of course, mas matanda naman si Boss Ray Langit sa akin. Ayan. Aminin ko ng edad ko, may nakahula po kanina ha? Abay, hindi naman na kayang aminin. Pero sa totoo lang po, ako 45 years old na. 16 years ago. Daming bayan. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. There's nowhere in the world that I would rather be than with you, my love. Magandang umaga, good morning sa mga gods of Padre Faura at mga members ng prosecution team ng Kamara de Representantes. Alam po nyo mga ating mga kuya, dahil sa pakiramdam yata ng prosecution sa Congress ay dinidribble sila ng Supreme Court. Ayan. Abay, tungkol ba sa constitutionality, legality, technicality issues ng impeachment laban kay VP Sara? Abay, ang sabi po ayan, Idol Justice Maidas Marquez, ayan, dahil nga dun sa hinihiling pa ng Supreme Court sa kanilang resolution na magkaroon daw ng clarificatory issues, details dun sa fourth impeachment complaint laban kay VP Sara. Abay, ang sabi ng isa sa mga prosecution team, ayan, Senator Laila de Lima, ito daw po ay anong term na ginamit, Boss Willie Fernandez, very disconcerting. Ayan, ito daw po ay affront to democracy. Abay, anong ibig sabihin? Abay, sabi ng ating bubit dyan sa Kamara, abay, CJ, baka daw po may ma-impeach na justice ng Supreme Court. Ganon, grabe. Abay, ano naman ito? Another corona? Ayan, pambihira naman. Kawawa naman ang Pilipinas, ang mga kuya, mga ateng, Abay, puro impeachment na lang tayo. Saan tayo pupunta niyan?
Damdamin. So, yan po ang latest mula sa ating bubit dyan sa kamera. Ayan, dahil ang pakiramdam nila sa Supreme Court, ayan, mabagal, dinidribble sila, dinidili ang impeachment laban kay VP Sara. Ayan, ganon ha? Sige, baka mag-file kami ng impeachment ha? Laban sa, sino sa Supreme Court? Chief Justice Jasmundo? Diyos ko, another corona. Damdamin. Bayan. At good morning kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Abay, hindi raw po tinanggap ng Pangulong Marcos ang kanyang resignation. Ayan, kaya ang ngiti ni Chairperson Mona Lisa Di Malanta ay parang Mona Lisa smile na lang. Ayan, ni Leonardo da Vinci. Ayan, mukhang nahirapan na kasi ang Chairperson Mona Lisa Di Malanta, ha? Abay, ang nahirapan yata pakiusapan ang mga Lord of the Owls, ha? Ang mga bossing natin dyan sa Petron. Ayan, Don Ramon San Miguel Ang. At si Mama Ninang Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell at Felix Pirelli ng Caltex. Ayan, mukhang nahirapan ang pakiusapan ni Chairperson Mona Lisa Di Malanta ang mga oil companies para babaan naman ang presyo ng petroleum products. At siyempre, sa kuryente, aboitis. Naku, malalapit kasi ang mga ito sa Malacanang. Damdamin. Bayan. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Leta? Sandali lamang. Naku, ha? Abay, good morning kay dating Press Secretary Bubi Tiglao. Abay, pinaparinggan ka, idol, ha? Bossing, ha? Ni Press Undersecretary Claire De La Fuente Castro kahapon. Abay, dating presidential spokesman pa naman. Ayan, ito'y kaugnay po mahabigan sa pagpilit na pagdadawit kay First Lady Lisa Araneta Marcos kaugnay sa pagkamatay po sa LA, Beverly Hills, Los Angeles, California ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Ayan, sinasabi po dun sa reporta kasi, ayan, nanako sa Police Department ng Beverly Hills Police dyan sa LA na nandun daw po ang First Lady. Ayan, maaring before, during, or after ng pagkamatay bago namatay itong si Juan Paulo Tantoco. Pero ang sabi ng Malacanang, yan po ay fake news at gawa-gawa lamang at walang katotohanan. Damdamin. Bayan. Di alamin natin ang latest pa sa Malacanang dahil ang Pangulong Marcos ngayon, teka muna, ha? Abay, nakapanayam ng break time kahapon itong whistleblower na si Dodong. Ayan, si Julie Dondon Patidongan. Abay, matapos idawit po si General Jonel Estomo sa mga missing sabungeros, abay idinadawit naman ang isang congressman. Ayan, na meron din daw kinalaman pumabigan sa pagkawala ng mga sabungero. Ang idinadawit ay itong si Congressman Sunny Lagon. Ayan, ito po ay representative ng Ako Bisaya Party List. Ayan, Congressman Sunny Lagon. At matapos idawit ni whistleblower, itong si Sunny Lagon, abay nagbigay kaagad ng mamaya, ha? Basahin natin yung kanyang denial statement at nagbanta, abay baka daw kasuhan din itong whistleblower na si Dondon Patidongan, parang si General Jonel Estomo. Damdamin. Bayan. Tayo mainit na issue, mga kuya, ha? Pero ang malupit dito,
yung banta laban sa mga justices ng Supreme Court. Aba, part 2 ng corona impeachment. Anak talaga, saan na tayo pupunta niyan? Daming bayan. Sabi nga ng kanta ano yun, Boy Kulot? Ayan, united we stand, divided we fall. Daming bayan. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oy, teka muna. Maraming salamat nga pala sa mga bumabati. Ayan, mamaya ko na po kayo sasagutin. Ayan, maraming salamat po at pasalamatan nga din nga pala natin yung mga nagpunta po rito kahapon sa 86th anniversary ng DZRH. Ayan, hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan, sa lahat po ng mga nagpunta rito at yung mga hindi nakarating at bumati sa aming anibersaryo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ang tagumpay, ayan, ang DZRH po ng tagumpay ng DZRH ay dahil po sa inyo. Ayan, dahil po sa inyong pagtitiwala at pagtangkilik sa kaurarang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, Manila Broadcasting Company. Thank you very, very much from the bottom of our hearts. Ayan, of course, sa po ng aming chairman, ayan, mula kay Mr. Fred J. Elizalde at sa management po ng MBC, mula kay President June Nicdao, ayan, aming station manager, Attorney Red Solarbal, at lahat po kami rito ay nagpapaabot ng pasasalamat. Muli, thank you very much. Daming bayan. Pangulong Marcos, pangunahan ngayon ang paglulunsad ng seniors discount sa tren. Aba, mag-i-inspection daw po sa istasyon ng Metro Manila Subway Project. Abay, dapat ito, Mr. President, siguro pwede ba buwan-buwan ay pasyalan mo itong Metro Manila Subway Project para para mas mabilis. Ayan, mabilis ang gawa. Abay, ito isang legacy ng BBM kapag ito po ay natapos, masimulan bago matapos ang kanyang termino. Alamin nga natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Happy birthday, Lakay. Thank you. Sisimula na rin ang 50% discount na ipinagkakaloob sa lahat ng senior citizens at persons with disabilities na sasakay sa mga tren ng Light Rail Transit Lines 1 at 2, gayon din sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad nito ngayong umaga sa MRT3 Santolan, Annapolis Station sa Quezon City. Layunin ng programa na magbigay ng mas abot-kayang transportasyon para sa mga nakatatanda at may kapansanan bilang pagkilala sa kanilang karapatan at pangangailangan. Matatanda ang una ng itinaas sa 50% mula sa 20% ang diskwento sa mga estudyanteng sumasakay ng LRT 1 at 2 at MRT 3 para mabawasan ang gasto sa mga estudyante ngayong pasukan. Mula sa MRT 3 Santolan, Annapolis Station ay didiretso ang Pangulo sa pag-iinspeksyon sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway ay may 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Naiya, Bikutan. At kabilang sa 17 istasyon na yan, ang Camp Aguinaldo Station bilang bahagi ng ruta ng nasabing Metro Manila Subway. Nakay? Abay, meron palang istasyon sa may Camp Aguinaldo, Miss Let. Bali, ilang bang istasyon ng subway mula Valenzuela kina Mayor West Gatchalian? 17, Lakay. 17 stations. Ay, nangangalahati pa lang tayo. Nasa gitna yung anong yan Camp Aguinaldo, Lakay. Wow, ayan. Yung tunnel hanggang saan na? Inabot na ba ng Cubao? Diyan sa may Camp Aguinaldo. Nasa Camp Aguinaldo na? Aba, mahaba-haba na rin. Oo. Oo, Lakayan yung patungo ng Ortigas Station. Kaso yung alignment ng Lakay ay masapupin itong Barangay White Plains, Corinthian Properties at Metro o Meralco Compound. At diyan nagkakaproblema, Lakay, dahil
Yung right of way. Na right of way. Oo. Medyo natatagalan talaga. Pero ang target, inaasahan daw na umabot dyan sa Corinthian Properties 4th quarter ng 2025. Bata problema pa sa right of way, sa ilalim naman yan, sa tunnel naman yan, underground naman yan. Di ba? Mga pangambalakay, mga siyempre pagka magukay kasi sa ilalim, maapektuhan sila. Baka mamaya yung durability ng foundation ng kanilang mga bahay, mga building, maapektuhan. At saka, White Plains Corinthian Properties Lakay. Baka, White Plains. White Plains, Corinthian Garden. Ayan. Baka dumaan pa nito ng Forbes Park. Ayan. Dasmariñas Village. Ha? Ayan. Siguro para sa bayan naman to kung hindi kaya, kung mabibigat talaga, malaki ang bayarin sa right of way, kung dadaan ng mga exclusive subdivision dyan, di ba pwedeng gayahin sa yung Skyway, ha? Alam mo, ang ginawa ng Skyway, good morning, Engineer Berosipul Homobono Boy Pique, ha? Nina Don Ramon ang ginawa ng Skyway extension na Misleta mula Bendia hanggang Balintawaka. Abay, para hindi na magbayad ng mga kasi ang tagal-tagal sa korte nung kaso ng mga right of way. Ang ginawa na lang inilihis ba yung yung Skyway part 2 Skyway to Misleta at idinaan doon sa gilid ng San Juan River o Pasig River. Ayan. Pasig River ba o San Juan River yan. Ayun, doon idinaan yung nung Skyway. Iniwasan yung matindi raw tumutol dyan yung isang yung mga motel sa Santa Mesa. Kaya idinaan na lamang doon sa San Juan River yung inikot-ikot. Kaya mapansin niyo po, mabigyan yung Skyway 2. Ayan para parang sigsag paikot. Kasi iniwasan nga yung mga maapektuhan sa right of way. Matagal ang kaso, so idinaan na lamang sa gilid ng San Juan River. Ayan. So ganyan din ba ang gagawin sa subway? Hindi natin masabi ang Lakay, pero kasi kapag ganito malalaking proyekto Lakay, hindi basta-basta yung pwedeng di ba? Another pag-aaral na aabuti na naman ng taon kapag pagka ay maisip ng lahat Lakay yung yung convenience na matagalan, di ba? Kapakanan ng lang yata yung walang tren mula airport, di ba? Parang halos lahat ng bansa meron na Naunahan na nga tayo ng Vietnam Ayan, yung subway ng Vietnam, ang gumawa din yan na Japan. Parang JICA project din yun. Ayan, sana nga matuloy na. Japan technology ito Lakay. JICA ito Lakay. Yes, JICA project. Ayan, Okay, so sana nga bago matapos ang term ng Pangulong Bongbong Marcos matikman man lang natin makasakay dito sa subway. Ayan. Okay nga Rod. So ano pa schedule ng Pangulong Marcos? Yan pa lang so far. Ngayong araw Lakay. Anong sabi ni Yusek Clara Castro? Kakasama ba si dating Press Secretary Bubi Tiglao? Doon sa issue kay Juan Paulo Tantoco na namatay doon sa Beverly Hills, doon sa Los Angeles, California. Na tinawag namang fake Lakay. Fake news daw. Ayan, Okay, so ano pa? Ginagamit lamang daw ng ilang obstructionists para tumahan ang First Lady at Administrasyong Marcos. Ayan. Ang First Lady, di ba magpapa-interview? Ay, sabi lang kay ni Yusek Castro, hindi naman daw affected. Hindi affected. Alam naman daw yung katotohanan. Lalo't sinakyan na rin ni Manang Aimee, ha? Ayan, nakahapon ba no isang araw? Abay, sabi, ang Malacanang daw dapat magbigay ng statement kaugnay dito sa report na ito na idinadawit ang hindi man dinadawit nakasama ang First Lady Lisa Araneta Marcos doon sa event kung saan sinasabing namatay at nagkaroon ng overdose sa drugs itong si Juan Paulo Tantoco. Anyway, sige. Palakihin ang unang
ginang-ginang lakay ang issue niya. Abangan na lang natin. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. At good luck dito sa Metro Manila Subway Project ng Marcos administration. Sa bagay, Digong Duterte pa yata nagsimula ito, Miss Let, di ba? Oo. Ganyan naman yung mga project lakay, di ba? Kaya nga sabi nila, ang importante nasisimulan kahit sa susunod na mga administration matapos. At ang mainam dito, Miss Let, kahit ito ay sinimulan ng dating ang maganda rito, kahit ito ay project ng Duterte administration, itinutuloy ng Marcos administration. Hindi katulad nung una na yung mga project ni Marcos hindi itinuloy ng mga sumunod na administrasyon Basta may tatak Marcos, kahit maganda, ayan, tigil. Ayan. Sana tuloy-tuloy pagka maganda. Ayan, di ba? Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay, and happy birthday ulit. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let. Ayan, at maraming salamat kina Miss Aneta Ocampo. Ayan, sina Ron, sina Madel ng Maynila. Of course, kay Ninong Manny B. Pangilinan. Oy, bossing, ayan, belated happy birthday po. Ayan, katatapos din ng birthday, ni Boss Manny Pangilinan ng Maynilad na Meralco ng PLDT. Ayan, thank you sa Maynilad Catering, Miss Annette. Damdamin Bayan. Samantala, babalikan natin lang pang mga issues. Oy, nakinig sa ating. Oy, maraming salamat, Senator Lito Lapid-Lapid, Ayan, abay, hindi nakalimot ang Supremo, At ang ating Eye in the Sky, ayan, Captain Benji Escobar. Good morning, Kuyang Kong Roy Loyola. At sa lahat po na buwabati, thank you muli sa inyong lahat. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Nako, mga taga Supreme Court, abay, tinatakot ang mga taga Supreme Court ng impeachment, ng prosecution team ng Kamara de Representantes. Ano ba naman ito? Congressman Sec. Dong Mendoza, abay, hindi na po tayo natuto. Ayan, watak-watak na naman tayo, kaibigan. Hati-hati, away-away. Damdamin Bayan. Oras CJ Alex Jesmundo. Ayan, oy, mista. General Edwin Ernie, alas 8:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3 dito. And DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdamin Bayan. Ikaw talaga, Yuel. Basta naman ang content. Nakakaya na. Mayat-maya na lang. Ayan, sa bagay, baka magtampo ang KBP Golden Dove Awards. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Good morning, Lakay. At happy birthday, Lakay. At, Thank you, Miss birthday, Sister L. birthday mo, Welcome pero back. naka-yellow ka. Ano ba dapat? Dapat red. Dapat red. Ganun Yes, ba? oo. Mamaya mag-red ako. Ayan, dapat mamaya naka-red ka. Good morning, Lakay. I miss you. At good Miss morning you po too, sa Sister lahat ng L. mga... Madami na kami sa'yo kahapon. Oo nga, happy anniversary din sa atin sa DZRH. Ayan. At Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, dyan sa Villar Albay. Ayan. Medyo namaos ako, Lakay. Ganun Puyat. Kumanta ka ba doon o nagpasyon ka sa Hubilyar? Wala namang passion, Lakay, sa ganitong ganun ba? panahon. Puyat lang, Lakay. Puyat lang. Okay, so Sister L, ayan, pasalamatan, talagang umuusok pa rin itong mga Oo, linya Lakay, natin, mag-thank you ka kasi sobrang dami Kaya ang nga, nagme-message sa'yo kahit sa Facebook page mo, sobrang daming bumabati sa'yo ng happy birthday. Ayan, para po sa mga hindi ko na masagot, ayan, muli maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, yung nagpunta rito kahapon
at yung mga pupunta pa lang, ayan, at yung mga hindi nakapunta, ayan. At sa mga gusto magpadala, charot lang. Pero nakakatuwa Teka lang, kaya nga Maynilad, may pakain para sa'yo. Salamat po. Love you, Ayan. Miss Annette. Ayan, si Annette Ocampo. Ayan, Yes, si Miss sina Annette. Ron, sina Madel. At siyempre, si birthday boy din. Ha? Yes! Si Ninong Manny B. Si Pangilinan. MVP. Oo. Yes. Morning, bossing. Ayan, may have more birthdays to come. Good health and more wealth. Yes. More wealth. Gusto ko yun, lakay. More blessing. Ayan. Teka muna, hingi lang ako ng paumanhin, Sister El. Bakit lakay? Hindi ko nakaharap yung, naalala mo yung nanalo sa ating DZRH Malakas promo? Sino? Si Tatay, Razon? Yung, si Lola. Si Lola na taga Binangonan na na yung yung yero. Yung warat-warat ang Yes. paderno, ano ang tawag nyon? Yung kanyang dinding ng bahay. Dinding ng bahay at bubong ay puro yero at sira-sira na. Ayan, gulag-gulanit na kinakalawang na yero. Ayan, patibuhan, tumutulo pagka umuulan. Abay, nagpunta rito pala kahapon. Naku, sayang hindi ko siya nagkita lakay. Kaya nga, nainip yata. Alam mo, nakatuwa si Sister Ella. Dahil yung, di ba, binigyan natin ng pera para... Yes, makabili ng yero. Makabili ng yero para mapalitan yung dinding niyang kinakalawang, butas-butas na, yung yero, tumutulo ang tubig. Abay, nagpunta rito kahapon, Sister Ella. At ipinapakita na binigay natin sa kanya, ay pinambili talaga ng yero. Ay, wow! Ayan, Yan, pinakita, may rin pa siyang resibo. May resibo pa, may nakalagay pa rito Evermore Hardware. Ayan, meron pang APE Coco Lumber Trading. Ayan, JNA Construction na Supply, ha? Alam mo, nakalagay dito GI seat, ayan, kahoy, 4x4, ayan. Kasi yung pagpapakuan. Tama lakay. Kailangan yun Ayan. Si Nanay Elvira Merasol ng Barangay Pantok, Binangonan, Rizal lakay. Ayan, Nanay Elvira, pasensya na po. Kung may time po kayo, pwede po kayong bumalik dito. Pasensya na po sa dami ng mga bisita namin kahapon. Ayan, eto pinakita pa yung litrato, yung paggawa ng kanyang... Ay, talagang nag-effort na ipinrint niya lakay. Ayan, pinadala rito sa atin. Nakakatuwa naman si Nanay lakay. Aba, Sobrang ayan. So yung... yan yung masarap tulungan lakay kaya yung butas-butas niyang yero at dingding na kinakalawang ng yero. Ayan. Aba, pinalitan niya ng color GI seat, Sister L. Nakakatawa naman. Ayaw nga. Tapos ayun lakay, pinapalitan na. Mayroon ng actual, yung parang habang ginagawa. Ayan, sana po hindi na babahayin yung bahay ninyo pagka umuulan. Hindi na butas lakay. Nanay Elvira Mirasol, mukhang cherry looms GI seat to, parang Elmer Ngo, ha? May kulay, ha? Ayan, magpasalamat po kayo, Aling Elvira Mirasol. Dahil kung ang nakakita sa inyo ay itong si retired general, ayan, si Kuyang Mr. Aldi Nieves. Baka pagka nakita ang bayan niyo, ipinademolish yan. Ayan. At pinatayuan ng bago. Ayan. Alam ko na yung lakay. Di ba sabi mo siya yung nagpapatayo ng mga bagong bahay. Kaya nahawa ako dito kay Kuyang General Aldi Nieves. Ito pong tinutukoy po namin, dating director ng PNP sa Region 1. Ayan, General Aldi Nieves. Alam mo, ang ganda yung kanyang programa noon, minadaan ng sira-sirang bakod ng mag-asawa dun sa Cagayan ba o Isabela. Abay, pinagiba. Ayan, nag-iiyak yung mag-asawa. Ayan, kasi pinapalitan po ng konkretong bahay. Nag-iiyak sa tuwa. Ayan, pinagawa, hollow blocks, ayan, may appliances pa. Ay, taray naman yun. Lakay freebie. Iba talaga. At saka hindi lang yun, actually, almost more than 50 houses yata yung pinagawa ni General Aldi Nieves nung siya ay ang director ng PNP sa Region 1. Yan po yung kanilang project sa outside his duty. Ayan. At ang katulong po niya ay yung mga taon niya, mga pulis at mga kapatid natin sa masonerya. Ayan. Kuyang General Aldi Nieves, mabuhay ka, Kuyang. Sana ipagpatuloy yung
nasimula mong programa. Daming Ay, Lakay, meron ditong bumabati sa'yo. Happy anniversary and happy birthday daw. Dati daw kayong magkasama sa Anito, Caloocan. Watching from Taal, Batangas. Pangalan niya, Sino? Rico San Jose. Oy, si Rico. Ayan, naku nga pala. At meron pa dito, nagpunta daw siya kagabi pagkatapos ng trabaho niya. Naubusan lang daw siya Lakay ng sticker at t-shirt. Ganun ba? Pati vitamin E. Pero binigyan naman daw siya ni Ma'am May Binauhan. Ayan, oo, Thank you po kay Ariel Tadena naman. Ayan, maraming salamat po. At nga pala, yung mga kasama ko sa Anito Lands, ayan, pero hindi po Masonic Lands to, ha? Kasi baka malito sila Lakay, ano? Sabihin nila. Yung mga kakabihin natin sa Anito Lands, Ginawang Masonic Lodge. Acacia Lands, Binta Lands, Salina Lands, ayan. Muntik mo pa nga akong mapeke dyan eh. Bakit? Akala ko totoo. Ayan, sa mga nakaalala, of course, ang mga bossing dyan, bossing Danny Diaz, ayan, si Engineer Felix Lumabas, at mga kasama natin mga rumboys dyan, maraming salamat. Ayan, sina Boy Castoy, ayan, si Boy Caperic Gutierrez, ayan, si Boy Lacjo, si Alex Acosta, ha? Ayan, si Bats Edgar Orlador, ayan, at si Fike Gala. At sa lahat po ng mga kasama natin mga rumboys niyan na nakaalala. Of course, pastor na ngayon, si Pastor James Leasing. Ayan. At saka si Relson Cordero nga pala na nanonood sa atin doon sa Budapest, Hungary. Ayan, maraming salamat Lakay. Daming bayan. Aling Elvira Mirasol, ha? Ayan po, next time po, baka pwede kayong bumalik dito, ha? Ayan, nakalungkot, di man natin nabigyan ng ng souvenir. Oo nga Lakay, kahit t-shirt man lang siya sana, di ba? Ayan, sa hindi kami nagkita. Anyway, report mula kay Henry Uri, pagdadawit ng war on drugs ng dating administrasyon sa isyu ng nawalang sabungero, tinawag na preposteros o wala sa katwiran ni dating Pangulong Digong Duterte. Aba, may statement ang dating Pangulong Digong. Ayan, live mula sa The Hague, the Netherlands. Ayan. Nasa The Hague na ba si... Imported pala ang report neto. Nasa The Hague ba si Henry Uri? Ayan, nakakuha pa to ng Schengen na visa. Aba, ang bilis naman niya, ha? Ayan. Alamin nga natin, mamaya basahin din natin yung statement ng isang congressman na idinawit. Na-interview natin kahapon sa break time si... whistleblower, si Don Patidongan, at idinadawit ang isang kongresista. Oo, ayan. Kongresistang sabungero, ayan. Maraming congressman na sabungero. Maraming na dyan Lakay sa issue ng sabungero. Marami ng pangalan, may pulis pa. Kaya na nagbigay na ng congressman, statement. ayan, general, ayan, Anyway, ayan, yan kasing sabong, sabi nila parang golf yan Yun daw larong golf at saka sabong. Yan daw ay laro ng mga maginoo. Ayan, walang takbuhan dyan. Ayan, kayo mga nagchochope, ayan, naku, pero wag naman ganun papatayin. Pero hindi naman siya tama para gawin. Yes. Abay, kumusta ang dating Pangulong Digong Henry? That is a freedom of expression. Good morning, Mr. President. Ayan, kumusta po dyan sa The Hague? Alamin nga natin na, nga naman, ba't naman pati Duterte administration ano naman kinalaman nila sa nawawalang sabungero? Ayan, ano ang connection? Anong connect? Parang malayo nga, ha? Ayan, mula... Nababanggit kasi Lakay Mula Manila hanggang Davao. Nababanggit Lakay. Anyway, sige. May mga pahapyaw. Oo nga, tingnan natin kung ano ang kahinatnan ng investigasyon. Pero nagalit, ayan, hindi makatwiran. Ayan, ang sabi ng dating Pangulong Digong. Arrest number 7, Henry Uri, please come in. Live mula sa The Netherlands. Netherlands sa The Hague ka ba o Netherlands Street? Nakakuha ko lang kayo ng Schengen visa dahil sinabi kong birthday mo Abay, nagbayad ka yata ng malaki kaya napabilis ang pagbibigyan ng Schengen visa sa'yo, Henry. Ayan, mukhang nagpatulong ka kay Karen. Mukhang nagpatulong ka kay Karen nagpatulong ka yata kay Karen. Nagpatulong ka yata.
Nagpatulong kaya kay Karen Oyong sa DFA para mabigyan ng endorsement para mabilis ang pagkuha ng visa? Oo. Binabati ka ng mga taga-Netherlands Embassy Lakay. Happy birthday daw. Ay, maraming salamat po. Thank you very much. Ayan, meron na po, nabigyan na. Ayan. Samantala Lakay, pumalag nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pa nitong preposterous ang kanyang pagkakadawit sa kanyang dating administrasyon sa war on drugs na kanyang ginawa. Dito naman sa issue ng mga nawawalang sabongero o narito ay lumabas nga sa pahayag ng Department of Justice na isang anggulo nilang tinitingnan ay ang pagkakadawit ng war on drugs sapagkat ang mga umano ay ilang mga involved dito na pumaslang sa mga sabongero ay posibleng sila rin ang pumaslang sa mga biktima ng war on drugs at itinapon din ang ilan sa mga ito sa Taal Lake. Ayon sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague kahapon, sinabi nito na nagpanting-antinga ng dating Pangulo sapagkat hindi naman makatwiran o preposterous nga itong pagkakadawit sa kanyang administrasyon at sa kanyang pangalan sa naging war on drugs dito sa isyu ng nawawalang sabongero. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ay ipinaliwanag nito na ang kanyang war on drugs ay wala nang kinalaman dito sa isyong ito ng nawawalang sabongero. Samantala, Lakay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ay ayon kay VP Sara ay alert animated. Yun ang description ngayon. Alert animated. Anong ibig sabihin? Alert animated. Doon sa unang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama ay nananatili namang malakas at hindi nga lang makalakad ng mabilis at hindi lang mabagal ang kumilos, pero malakas yung pangangatawan niyang payat ay bagay daw sa kanya na at yung kanyang kutis ay maganda pang fresh ba fresh? Mamula-mula ngayon, rosy cheeks pa ang dating Pangulong Digong ngayon. Kahit hindi magpa-facial. Baka nga daw, sa biro pa nga ni BP Sara, mukhang may pampaganda na sa loob. Baka may nagpe-facial dun sa loob. Baka yung mga dumadalo sa kanya may dalang make-up kit o kaya skincare. Skincare, ayan. Baka nagpapa-diamond piercing sa loob. Baka lakay magaganda yung mga mga magaganda yung mga gwardyang babae doon. Ganun ba? Kaya nag-game blooming. Kaya nabuhay ng dugo na naman ang dating Pangulong Digong. Ayan. Oo. At nagpahayag muli ang dating Pangulo Lakay kay Vice President Sara Duterte na kung siya ay sakaling papanaw ay i-cremate siya at pinagdiinan nito na walang sino man ang nagmay-ari sa kanyang katawan, kaya dapat sundin ang kanyang kagustuhan na i-cremate ito. So, yung kahilingan yun. Yung, di ba, wala bang, bukod sa i-cremate siya, Henry, kung siya ay suundunan ni Lord, wala bang habilin ang dating Pangulong Digong kung paano hahatiin yung abo? Ayan, di ba, hahatiin yon? Wala naman lang. Wala naman. Ayan, dagdag ko na lang yan. Kasi may kaibigan tayo nga ganyan pagka daw siya ay namatay, i-cremate at divided by 4 daw. Ayan, hatiin na. Ang hirap naman, kikiluhin ba yun Lakay? Hindi, gramo lang yan. Ang biling nga lang daw Lakay ay i-cremate siya sapagkat walang sino man ang hindi property ni naman ang katawan ko. Ito ang sabi ng talagang dito ka rin believe kay dating Pangulong Digong ayan, nakulong na, andyan pa rin yung kanyang sense of humor. Ayan, hindi nawawala. Oo. Samantala, nagpasalamat naman ang pangalawang Pangulo sa mga kaalyadong senador ng kanyang ama sa Senado nga na nagsusulong para mabigyan ito ng interim release at
maigawa dito ang pansamantalang paglaya sa kulungan sa mga bansang kasapi nito. Ayon sa pangalawang Pangulo ay pinasasalamatan niya ng lubos itong kanyang mga kaalyadong senador ng kanyang ama na nagsusulungan nito. Pero Henry, sabi na aking bubit, may nagtatampo na ang dating Pangulong Digong. Sa dami daw ng dumadalo sa kanya, walang nagdadala ng kanyang paboritong chicken sandwich. Lakay. Kasi piling-pili lakay lang naman Talaga member of the family lang ang maaaring dumalaw doon sa loob. At talagang yung kanyang mga immediate family lamang. Pati yung kanyang mga apo pwede. Pero maliban sa immediate family lakay, walang pinapayagang makapasok doon sa kanyang fasilidad na pinagkukulungan. Paano yung mga dating girlfriend na nagpupunta dyan hanggang gate na lang sila? Oo, hanggang tanaw na lang kung mayroon man. Tanaw na lang. Tanaw na lang sa bubungan. Ganun ba? Sa gate na lang. Gate na lang. Anyway. Doon sa mga intriga naman sa Vice President, sinasabing hindi ito nakakapagtrabaho at palagi itong naduroon sa kanyang napunta sa kanyang ama sa dahig. Sinabi nito na nababalansin naman niya lakay ang kanyang trabaho at ang pagiging Vice President at ang kanyang personal na pag-atine dito sa pangangailangan ng kanyang ama sa Netherlands na ngayon ay nakakulong. Paliwanag pa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ni Attorney Ruth Castelo na may template na naman ang Vice President na kahit wala ito sa opisina ay napapatakbo nito ng maayos ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, liban lamang kung mayroong mga mabibigat na kailangan desisyonan, pero ito naman ay nagagampanan pa rin ng Vice President. Okay, nga ron. Yan lakay ang update ngayon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa mga nagtatanong sa kanyang kalusugan, ang description ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama ay alert animated. Alert animated ba? Alert. So alert to ang dating Pangulong Digong Ayan pero medyo mahina na. Tumaba na ba? Kasi sabi nung una medyo pumayat daw na ng todo. Medyo butot balat daw Animated siguro yung pwede nating sabihin na mabagal na ang kumilos. Okay. Pero alert pa rin at naman. At saka sharp pa rin. Happy birthday lang kaya ko si Henry Uri para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Henry Uri. Live mula sa The Hague, the Netherlands. Baka maniwala sila lang tayo. Ganun ba? Nandyan lang yun sa labas. Ganun ba? Nasa Netherlands Street ba? That is a freedom of expression. Good morning Mr. President. Kumusta ka na, Dong? The order is dead or alive. Bawal po yan, Dong. Magalit si Mama Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Baka hindi pa kayo, baka bigyan kayo ng hold departure order. Ayun yung mahabigan. Abay, kasi hindi rin nakarating kahapon, kaya kaya andito talagang ngayon. humabol. Ang magandang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Mama Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. Good morning, Miss Dana. Good morning. Ayan. Nakiki-birthday po ako dito. Happy birthday. Salamat po, Ateng. Ayan. Mukhang galing pa yata sa duty. Papasok pala sa duty. Ayan. Naka-uniform pa Naka-uniform, Yes, at saka belated happy anniversary of course sa pinakamamahal kong DCRA. Ayan. Thank you very much, ma'am. Ganda man ang uniform nyo, ha? Ayan. Favorite color ko pa naman yung black. Black, oo. Tsaka bagay na ba? Ayan. Bagay na ba kay Mama Dana Sandoval yan, ha?
Ayan, Matikas tingnan laki eh. Parang tatlong corporal ba yan o colonel? Ano ba ranggo niya? Yung tatlong bulaklas sa... Senior Immigration Officer. Yung pala yung meaning, no? Hindi pa senior pero senior na. Bata ka pa, bakit senior officer ka agad? Ayan. Ang tagal na kasi ni Miss Dana sa immigration lakay. Ayan, pero alam mo, ang Bureau of Immigration, Sister L, may mga paalala sa ating mga kabayan dahil anday pa rin nabibiktima, yung mga naririkot ng mga, naengganyo ba dun sa mga advertisement sa social media? Online. Oo. Ayan, kaya maraming mga hinaharang sa airport kasi pupunta ng Cambodia. Ngayon yata ano nga ba yung isang bansang pinupunta nila kay Ma'am Dana Sandoval na ginagamit ng sindikato para doon magtrabaho? Yes, nagulat po kami kasi meron ng mga bago tayong nai-intercept sa Pakistan naman. Before, usually Asian countries itong mga Cambodia, Myanmar, Laos. Scam hubs na to, yes. But ngayon, parang nag-expand sila. May na-intercept tayo at saka may mga na-repatriate din galing Pakistan. And same din yung modus. Meron silang Chinese employer, na call center kunwari, pero talagang scam hub siya. At magkano pangakong sweldo nila, ma'am, kaya nainganyo sila? Ang ganda ang mga offer, kahit ako parang, ang ganda parang $1,000 ang usual na offer sa mga kanila. Naglalaro siguro mga $700 to $1,000, free board and lodging, free accommodation, free travel. So parang ang ganda-ganda, lalo dun sa mga young urban professionals na parang excited to seek adventures abroad. Pero ang ending doon, na para silang nakatrap doon sa compound, hawak-hawak yung kanilang mga passports. At saka yung masama doon, lugi pa sila kasi hindi binabayaran nung sinabing ibabayad sa kanila. At saka hindi lang yung ma'am, totoo ba yung tinotorture sila pagka hindi nakakota doon sa kanilang pang-i-scam? Kasi pinipilit po sila, ang pangako sa kanila ay maging call center agents, pero ang ending nila ay mga scammers. So kapag hindi po nila nagawa or na-meet yung quota nila, sinasaktan po sila, kinukuryente at binubugbog. Doon po sa mga kwento sa atin, mga biktima ay talagang panakot sa kanila yon. There was one po na kinikwento sa atin na hindi siya sinasaktan or hindi pa siya sinasaktan, pero papadalhan siya ng mga emoji na binubugbog at saka maglalabas ng stun gun sa tabi niya. Patutunugin para kabahan siya at mag-scam pa siya. So pinipilit silang maging part ng sindikato din na yon. Nako. Itong mga biktima, Ma'am Dana, mga babae, mga lalaki, itong mga Pinoy. Halo-halo po, mga iba't ibang edad, pero usually would range from the 30s to mga mid-40s kasi ito talaga yung workforce natin, mga tinatawag na young urban professionals na parang gusto nila na mag-experience ng mga trabaho abroad. Ayan, dito ma'am sa bansa, Metro Manila medyo nabawasan na yata, nagpuntaan sa probinsya. Marami pa ba mga pogo hub na mga Chinese? Ngayon parang wala na tayong nakikitang malalaking pogo hub. Maliliit na lang ang mga nahuhuli natin kasi mukhang yung nung legal pa yung pogo, nasa libo-libo per hub yan ang nandoon sa kanilang mga areas, and then nag-break away yan into smaller groups nung nagkakahulihan na, nung pinagbawal na ng ating Pangulo itong pogo. So ngayon nakikita natin in less than 40, less than 30 na per area. Maliliit na lang po, minsan nagtatago sila sa mga resort or doon sa mga subdivision tsaka condominium. Oo nga pala, may tinext sa akin, saan nga ba yung subdivision na yun na yung isang bahay talagang building, actually 2 or 3 story. Kunin ko yan, sir. Sige. Naibubuit ba sa'yo yan, lakay? Itetext ko yung address, yung i-reviewin ko itong aking kasi punong-puno yung messages mo ngayon Puro happy birthday. Happy anniversary tsaka happy birthday. Ayan. Ano yan, lakay? Mga foreigner ba yan? Hindi, may mga classmates akong galing sa abroad. Hindi, I mean yung tinuro sa'yo na building. mga singkit, yung mga yung mga nandun.
itetext si ma'am. Sige, sir. Ayan. Huwag mo nang banggitin. Baka umalis sila doon. Abangan ko yan. Pero Miss Dana, ano po yung mga measures naman na ginagawa natin? Lalo na po, ito katulad nga nito, marami pa rin talaga tayong mga mga legal pa rin po na pogo na nandito pa rin sa Pilipinas. Tapos ito pong mga concern din po sa immigration na katulad din po yung mga pasahero na na-offload. Tapos may mga iilan na parang treatment pagka yung nationality daw po ay medyo parang may discrimination. Paano po natin ina-address to? Alam mo po, dun sa paghuli natin dun sa mga illegal pogos, ang kagandahan ngayon, 'di ba, yung noon ang batikos sa mga government agencies, 'di ba kayo nag-uusap-usap? Wala ba kayong Viber group? Opo. Ngayon po may Viber group na kami. So, nag-uusap-usap Gumawa na kayo ng Viber group. Nag-uusap na po ang mga ahensya ng gobyerno, lalo itong law enforcement. So, dun sa paghuli po natin sa mga pogos, hindi na po tayo nag-iisa. Kasama po natin yung NBI, PAOK, PNP, at saka yung DOJ po doon sa investigation side. So malaking bagay po in terms of pagpapadami ng huli at pagpapabilis po ng mga investigasyon. Kaya malaking bagay po sa atin yan. Recently po nabigyan tayo ng isang bagong pasilidad. Binisita nga ni Sherwin. Yes, opo. Yes, dyan sa Muntinlupa. Maraming salamat po sa Bucor. So there's a space na binigay din ng ibang ahensya ng gobyerno para doon naman sa mga nahuhuli. So there's improvement on that aspect. In the aspect naman po doon sa front lines natin sa mga paliparan, gusto natin ginagawa nating mas mabilis at saka mas efficient. So napapansin namin ngayon kasi nagbabrowse kami ng social media, medyo positive naman yung mga comments doon sa travel na wala ng pila, mabilis, walang masyadong urirat, ganyan. Tsaka ang linis ng airport. Yes. So parang ano naman, malaking improvement na nitong mga nakaraang buwan. And of course, with the joint efforts of MIAA and NIC, pa-improve natin yung areas natin sa airport. Mama Dana Sandoval, maraming salamat po at good morning. Ayan, thank you so much, mabuhay po ang mga taga-immigration. Paghabol sa birthday nila. Thank you very much, ma'am. Good morning. Thank you po. At kumusta po kay Commissioner Joel Biado at Deputy Commissioner Repiso. Nalumipat na yata ng opisina, nasa DOJ na. Good morning. No comment ka na lang. Sila kayo na nagsabi. Peace on earth po. Peace on earth. Peace be with you. Naging misa bigla. Mama Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you, man. And good morning. Ayan, maraming salamat. Daming bayan. Babalikan natin ilang pang mga reports. Sandali lamang Sherwin Alfaro, standby man ng Milky Rigonan. Ano ang latest sa Kongreso? Ayan, ang prosecution binabanta nga ba na impeachment ang mga taga-Supreme Court? Aba, lupit naman. Standby Raymond Dadpaas mula sa Senado. Oras, Sister L. It's 9:15. Ang oras ay hatid sa inyo ng Diabetes Care and Weight Wellness. It's 9:23. Ayan, maulan ba dun sa Bicol? Ano lakay, paulan-ulan tsaka init. Ulan-init, ulan-init. Parang dito na sa Metro Manila, ayan, kasi sa parang ito na tag-ulan na mga kuyang mga ateng, madami na naman po ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Ayan, kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class syempre. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class pa rin mga ateng. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin siyempre ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor.
Eto na ang ninong ng bayan. Nasaan ba ang ninong ng bayan? Saan ba mamimigay ng pera ngayon? Aba, nandun kina kong Adora Plato. Yes, ha? lakay. Dahil ang ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Tambobong sa may Bukawi, Bulacan. Ayan, kina Governor Daniel Fernando, ha? Yes. Gob, ha? Hindi ka nagpunta rito kahapon, ha? Ayan, tatapo ako sa iyo, ha? Si Governor Daniel. Narito na ang nino ng bayan sa barangay. Anong barangay? Barangay Tambobong, Lakay, sa may Bukawi, Bulacan. Bukawi, Bulacan. Kulot. Malakash promo. Ako na Eto na ang nino ng bayan. Ayan. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga makita kay Ninong Sherwin sa Bukawi, Bulacan, magmano na kayo. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayong araw ng Miyerkules? Yes, Lakay Deo, happy birthday. At syempre, oy, thank you. Si Sir El, magandang umaga. Yan, nasa Barangay Tambobong dito sa Bukawi, Bulacan, ang ating location ngayong umaga. Kagaya nung binabanggit mo kanina, Lakay, yung malakas po mo pala ay parang world class, pero abot kaya ang halaga ng papremyo. Ba, syempre naman. Ano yung nakalagay sa bintana? Parang Merry Christmas na yun. Napakaaga, 191 days Lakay. Ano yung kumukuti-kutitap na yun sa bintana? Ayan, parang Christmas decor na. Namiminta na ang kanyang hobby manood ng DZRH live sa kanyang cellphone. Ano ba ate? Eva Baluyan po. Si Ate Eva Baluyan. Dito yan sa PNP AFP Housing Grandville. Dito yan sa Barangay Tambobong sa Bukawi, Bulacan. At kanina, nung natanong ka namin, ano yung palagi mong pinanonood na dyan sa cellphone mo? DZRH po. DZRH? At sino paborito mo sa DZRH? Deo Makalma po. Aba, bigyan na aginaldo si ate. Kaya naman wala kang video. Di natin makita ang beauty ni Ate Eva. Wala kay down, mahina yung signal dito. Mahina signal. Yeah, dahil dyan, naman 1,000 pesos. Maraming po sa salamat ay. Ayan, wala po. Ano man, ate? Lang sa kakasanay mo, Lakay. Oy, thank you. Sa natin, pinakatay ni Apo, tinasalan nagbagi. Ay, Diyos ti, agyan na Apo. Sapay kumata. Ikan na tayo ti parabor pa ni Apo Diyos nga rod. Ayan na ta sa sapay kumata kaasya na tayo ta umatidog pa iti biyag. Yan na po Lakay. Ayan. Ay bigyan mo pa ng vitamin si Ate Eva. Oo, sa Sherwin. Happy birthday ulit Lakay. Oy, maraming salamat po at ito na ang pa-birthday ko sa inyo. Eto, meron pa pa-birthday syempre meron DZRH Grocery at DZRH na imbag na bigas. Yan, para sa yun, Ate Eva. At dahil birthday nila kay, kailangan i-celebrate yan gamit ang vitamin E. Ayan. Maraming salamat ulit, Lakay. Maraming sa kakasanay mo. Hindi ka nagbarbartak Ayan, basit-basit lang. Ano ba? Sabi ko huwag walwal. Pares tayo hindi makarelate doon nung Sherwin. Sabi ko huwag walwala Sherwin. Ano lang, chill lang. Ayan. Drink moderately, sabi ng emperador. Ang lalim pala sa Ilocano, chill lang. Ito Eva. Dahil meron ka pang DZRH souvenir t-shirt dahil 86 years na paborito mong radio station. Ano masasabi mo? Thank you po.
Ayun, parang hindi siya excited. Pero Di pa nakakainom yan. Patakan mo ng 3 dropper. Pero nanay na. Nanay na po ako. Parang hindi siya nanay sa personal. Batang-bata pa si Ate Eva. Oo, bata pa si Ate Eva. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa Diesel H, baka kayo nasa sunod dating winner sa Diesel H, Malacash Promo, RH6, Sherwin Bata Alparo, DZRH, una sa Pilipinas. Happy birthday na kay una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Ate Eva. Diyos ti agnya na naimbag nga bigat. At pasalamatan natin si Lola June Terial Lebrada Revilla ng Lucena City, Sister L. Yes, si Lola. Ayan, nagpunta po rito at sabi niya, malinaw pa ang mata ni Lola. Bagong laser daw yung lakay Hunteral. Ayan. Mantay, 85 years old na malinaw pa ang mata. Sabi niya, ang pogi mo pala. Sabi Pinaulit mo pa, naulit pa. Si Lola talaga, ayan. Pero ang galing lakay, 85. Siya ay kaedad ng ating chairman. Ayan nga pala, Mr. Fred. Ayan. Akala ko tuloy siya si Lola Elvira Mirasol. Ayan, ito nga pala Sherwin, ha? Ayan, nagpapasalamat, may love letter sa si Lola Elvira Mirasol ng Binangon ng Rizal. Yung binigyan natin ng pambili ng yero. Ayan, sabi niya, may love letter pala rito, Sherwin. Babasahan ko lang, Sister Sige, L. lakay. Ayan, sabi niya, ito po kasi mga pinadala yung mga litrato Ayan. Yes, sir. Ayan, Mista. Ayan. Bopet. Ayan, sabi niya, yero po ang at panghaligi ang aming binili. Bulok na din po kasi ang mga poste kaya bumabagsak na. Ayan na. Malaking tulong po ang yero at kahoy na bigay po ninyong tulong. Salamat po. At maraming salamat po Lakay Dayo Makalma, Ellen Apit at DZRH. Ito na po, Lakay Dayo Makalma, ayos na ang bubong namin. Wala nang tulo. Ayan, maraming salamat din kay Ninong Sherwin. At wala nang tulo pagka umuulan. Hindi na kami yuyuko kasi mataas na ang bubong. Ayan. Salamat din kay Ninong Sherwin Bata Alfaro. God bless us all po. Ayan. Maraming salamat. Siguro makatulong ka na mahimbing. Lola Elvira Mirasol. Kapag umuulan po. Ayan. Okay. So, di ba din natin ng mga birthday boy ngayon? Ayan. Mga ka-birthday mo lang. Abay, si Berwasi po, DepEd Secretary Sani Angara. Ayan, abay, Kuyang Sani, ha? Happy birthday po. Binabati ka ng mga brethren sa Pangarap Basonic Lads. Ayan, sina Moswasi po Raul Canon. Abay, si Joan Tarok, birthday din ngayon. Ayan. Happy birthday. At si Kuyang Carlo Bala. Oy, Kuyang Carlo Bala, happy birthday, ha? Ang director ng OTS, binabati ni Kuyang Rene. Si Eric Dastas, yung ating reporter sa 17. Bukas pala ang birthday niya. Bukas, happy birthday. Magkasunod sila ni Jerry ba sa July 19. Happy birthday po. At ganoon din si birthday din nga pala ni Aling Lydia sa Lechon. Ayan, happy birthday po. At ganoon din happy. Uy, kay Nelson. Birthday pala ni Nelson, Sister L. Nelson Mandela. Ayan. Nelson Mandela. Akala ko kung sino lakay na Nelson. Nelson Mandela ng South Africa. Parang akala mo, tropa lang natin yung binabati. Ayan. At maraming salamat kay Mayor Jenny Mendoza, Reyna Dar, Kung Ador Pleto at Girly Pleto. Ayan. At itong mista namin sa PMA Sandigan pumunta pa rito, ha. Ayan, si Mr. Opet Velasquez, ayan, buwabati rin ng happy birthday at may dala-dala pang Emperador Light.
Emperador Light. Ang dami naman yan. Oh. 3 kahon. Ayan, may Emperador Coffee Brandy pa. Ayan, maraming salamat, Opet Velasquez. Ay, alam mo lang, nakakantyawan ako dyan sa Emperador Coffee Brandy mo. Bakit? Sabi ba naman sa akin yung mga pisa? Hindi ka daw nag-uwi? Hindi man lang kami mapatikin ng Emperador Coffee Brandy nila kaya. Sige, padadalan po namin kayo dyan. Sabi ko kayo magdalaw sa aeroplano kung pwede. Email na lang natin para mabilis. Natin, Happy birthday kay Eduardo Carion ng San Pedro, Laguna mula kay Mrs. Ching Carion. At happy birthday din kay kay General Tony Tamayo, ha? Ayan, pagbati pala kay General mula kay General Tony Tamayo ng University of Perpetual Help at kay Tita Rose Lara. Ayan, maraming salamat po. At sa mga mista sa PMA Sandigan 82, happy Wednesday. Ayan. Lakay, ito mayroon din bumabati sa'yo. Happy birthday daw. Nagpapaabot from Engineer Alan Catsuela, City Administrator ng Muntinlupa. Uy, maraming salamat Lakay. Po. Ayan. Puno na itong aking sumasabog cellphone. Na ba yan? Hindi ka na hindi na maisa-isa, pero Ayan. Lakay, okay na yun pag nag-thank you ka sa lahat. Ayan, ma-appreciate na nila yun. Bukas, masasagot ko na sila. Ilang taon ka na daw, Lakay? Yung nga Sabi dito, ilang taon na kaya si Lakay? Loko-loko tong si Kong Angelo Palmones. Ano sabi? Nagpa-premium pa, mahulaan lang yung edad ko. Ayan. Pero isa lang ang nakahula, Mr. Opet Velasquez. Isa lang talaga, Lakay? Oo, ayan. Dapat sumali ako. Ang nakahula, para dalawa. Ayan, 1,000 din pa-premium ni Kong Angelo. Ha? Wow. Ayan, ang tamang sagot ay 45 years old. Ayan, 16 years ago. May magre-react talaga. Ganun ba? May magpuprotesta ba? No. Ayan. Magalit ang mga taga-civil registry sa kasi minali-mali mo na. PSA na siya ngayon, Lakay. Hindi na NSO. Hindi na, PSA na ngayon. Siya. Yes. Ewan ko nga ba kung napapansin ninyo mga ating makuya, ha? Pero sa ibang aspeto, mas madali ngayon ang buhay. Pera, isang tap lang sa cellphone ay naipadala na. Kahit anong palabas, kanta, litrato, isang type mo lang, mahahanap mo na. Yun nga lang, dahil din sa technology, pag hindi nag-iingat, madali ring ma-scam. Hawak natin ang susi sa security ng ating mga bank account at pera. At kailangan itong ingatan. Kasi sa isang text o isang click, naku po, pwedeng makuha sa atin yan. Gamit ang advanced technology ay nagpapanggap ang mga scammer na ito na mga bangko, government agency o ano pang totoong kumpanya. At papasok pa ang mga scam message nila na mukhang galing sa lehitimong text sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo pagka hindi ka nag-click sa link na ibinibigay nila. O kaya ay nanalo ka sa raffle. Pero kailan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay pa ng OTP para sure na makasali. Modus yan, mga kuya, mga ateng. Huwag na huwag kayong bibigay. Kailangan smarter tayo than scammers. Don't click links. Never share your OTP. Doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. Daming Bayan. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Raymond. Ano ang latest sa Senado? Standby man ng Milky Regunan. Alat, tinatakot niyo mga justice ng Supreme Court. Ha? Ayan, feeling kasi nila dinedelay daw yung impeachment kay VP Sara kasi may mga clarificatory questions pa ang Supreme Court dun sa Article 4 ba ng impeachment laban kay VP. Ayan, abay, sabi ng mga prosecution ng Kongreso, Sister L. Ayan, abay, parang dinidribble kami ng Supreme Court. Ayan, nadidribble ba sila? Sabi nung isang bubit natin, ano?
Gusto nila ma-impeach? Ay, patay tayo dyan. Corona na naman. May mga ganyan-ganyan na naman lakay. Hati-hati na tayo. Maawa naman kayo. Yes. Ayan. Oy. Oy, maraming wow, salamat grabe. sa Pati ba naman Tropical Tropical Hat. Hat? Nagpa-birthday Nako, kay si Lakay Manang Mayor Day naman. Oo. Nagpadal pa ng masarap na hamburger. Ayan, favorite nila kayan eh. Oo, ayan. Si Manang, ano nga bang pangalan O, di ba tropa mo din kasi? Oo, si Manang Ilocana manager. Len. Ayan. Si Len Elizalde. Len Manuel. Ayan. Maraming salamat, Mama Len Manuel, ang manager po ng Tropical Hat. Kapit-bahay po kasi namin yan eh. Ayan. Pero, dami nagmamahal kay Lakay. ang daming kumusta yung mga yung mga senior citizens, yung mga grupo natin diyan, ha? Ayan, yung buhay pa ba yung kung tumawa parang boses ayan. Si Mr. Pascua, ayan, Castillo ba Pascua? Ayan. Castillo. Anong pangalan nga ba nun? Ayan, Armando Castillo. Ayan. May tropa ka pala dito sa Tropical Hat. Ayan, mga bikers yung iba. Bikers, ayan. May mga doktor, mga joggers. Kaya lang iba isinundo na ni Lord. Ayan. So mga tropa mo pala sila. Nababawasan. Anyway, Ma'am Len. Millennial ka pa naman, Lakay. Diyos Lagina. Ayan, thank you. Ayan, sige, bukas magbre-breakfast ulit ako. Oy, pero Lakay, dahil samantalahin ko na si Sir Bong Ariola ng PCSO nagpapaabot ng pagbati sa'yo. At ang Philippine Red Cross, Lakay, pagbati ng PRC Chairman, si former Senator Dick Gordon Lakay. At kasabay mo pala din ng Lakay, commemoration July 16, 1990 ng earthquake noon. Oo nga pala. Tapos binabati ka rin Lakay ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Ayan, si Malu, papasok si Mr. Opet Velasquez. Ayan, ayan. Mr. alika rito. Ayan, batiin mo yung mga taga Sandigan 82. Sandigan, meron golf ngayon, yung kay Aldi Nieves. Ngayon ba pag-golf ni... upo ka rito, Mr. Imbitahan natin yung mga brethren natin kasi si Kuyang Aldi Nieves, yung kikitain ng kanyang golf tournament. Ayan, palagay ko yung 50% ibibigyan na naman sa DCRS Operation Tulong. Ayan. Mr. Opet Velasquez, maganda umaga po. Dito ka, Mr. Lapit ka. Ayan. Sabi niya na, papahamak daw kasi siya. Ayan. Yung mga ganitong golf tournament po, mga bigan na for a cause, ha? Dapat sinusuportahan natin. At kay Kuyang Willie Bonilla, ha? Successful yung kanilang golf tournament kahapon sa Camp Aguinaldo. Ayan. Maraming salamat, Mr. Kuyang. At sabi niya, siyempre yung portion ng kanilang kinita ay mapupunta sa DZRH Operation Tulong sa mga pasyente. Ayan, Mr. Opet, ayan, good morning. Ayan, good morning sa lahat. Ayan, ayan, bati mo yung mga taga-PMA Sandigan 82. Siyempre. Ayan, at inaproba na ni Pangulong Marcos yung NEP, ayan, National Expenditure Program niya. Ayan, 6.79 trillion ba yun? Nahawak ka naman ng flood control project. Wala. Bawal na yan, bawal na. Kaya Mr. Opet, ayan, imbita mo na yung mga kuyang natin, lahat ng mga mga golfers para humabol na sa golf tournament ni Kuyang General Aldi Nieves. Next year, malaki daw yung para sa Operation Tulong. Ganun po ba? Ni Willie sa Saan? Kanlubang. Wow, Kanlubang. Wow. Maraming pasyente matutulungan na naman niya, Mr. Ayan. So, tutulong ako doon next year. Oo, alam ko, dahil malaki yung budget ngayon, palagi ko, pagka hindi ka pa nagkaroon ng malaking kontrata, ewan ko na lang. Maraming kaibigan. Gusto na umalis. Patayo na. Bigyan na nga kape si Mr. Opet na kape ng emperador. Ayan. Okay na. Okay na. So, saan Camp Aguinaldo yung pag-golf ni General Aldi Nieves? Sa Bali. Bali Golf sa Antipolo. Ayan. Okay. Ikaw, pag iniimbita ka sa Kanlubang, di ka nagpupunta. Ayan, Erika tuloy.
Ayan, miss, pagka wala tayong labada, ayan, sasali ako sa Walang labada at plansyahin. golf tournament. Ayan. Mr. Opet Velasquez, maraming salamat po. Ayan. Thank you rin for the time. Yes, Happy Mr. birthday. Thank you very much po for dropping by. On behalf Ayan. of Sandigan 82. Ayan, PMA Sandigan 82. Ayan, mga mista natin dyan. Maraming salamat po at good morning. At good luck sa pag-golf tournament ni Kuyang General Aldi Nieves. Sana'y marami kang kitain at para mas malaki yung ibibigay mo dito sa DZRH Operation Tulong. At ito yung sinasabi natin na nagpapagawa, nanggigiba ng lumang bahay, mga sira-sirang bahay. Sa yung general ng Region 2, Region 2, Cagayan Valley, ha? Si Sir ba yung nagpapano lakay? Si Aldi Nieves, yung sinasabi natin may pag-golf tournament ngayon. Okay, siya yun. Ayan, nagpapatayo ng bago. Ginigiba yung yung mga lumang bahay na nakita mga sira-sira, pinapatayo. Ayan. Libre yun, ha? Ayan. May may lutuan pa, may gas stove pa. Ayan. May kama pa, may sala pa kung minsan eh. Ayan. Gagayan ni Mr. Opet Velasquez yan. Okay. Mr. Thank you very much. Love you. Ayan. Sige po. Magugustuhan mo yun. Ay, maraming salamat, Mr. Ay, pinapaitan. Ako, gusto ko yan. Ayan. Panira ng diet pala yung dala. Mr. Opet Velasquez, maraming salamat po. Ayan, sa mga Mr. ng PMA Sandigan 82, love you. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:45. Ang oras na And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Tra-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. Tonight's the night I've waited for. Dami naman nito. Happy birthday, Lakay. We love you, Lakay. Mabuhay ka pa ng matagal na matagal na matagal. At mas maraming wealth. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Ka muna, Lakay. Happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Ba't hindi ka kumakanta? Happy birthday. Happy birthday to you. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Baka abutin ko ang edad ni Manong Johnny nito. Ayan. Sige, ang wish ko. Ayan. Wish ba muna bago pa wish muna, Lakay. Bago ang blowjob. Ayan. Yay! Happy birthday! Ayan, aking wish. We wish you a Merry Christmas. Thank you. Ang ganda nung cake mo, may ano pa. Thank you. May mukha pa nila kayong maraming salamat. Ipapa-frame ko yan. Maraming salamat. Ang pogi mo dyan, Lakay sa picture Ayan yung background mo. Nakikita mo ba yung likod mo? Natatakpan eh. Ayan. May retoke na yan eh. Na AI na. Na AI na. Ayan. Hindi, natural yan. Natural ba yan? Yun ang mukha mo talaga. Ano ka ba? Pero bakit ka mukha mo dos Bongbong si Presidente Bongbong Marcos? Sabi nga kawig na kawig mo dyan, Lakay sa picture sabi na ni Annette Ocampo, nakita na anak niya, why are you with Bongbong? Seryoso? Ay, maraming salamat, Annette. Kaya lang may tampo ako dun eh. Ayan, bakit? Greetings. Apo Lucas. Wala bang
anniversary greetings sa atin. Patadalan ko talaga ng Memo Plus Gold. Ayan, malilimutin na ang Presidente Manong Chavit. Nakakalungkot naman. Okay lang, talagang ganyan. Pero baka busy kasi. Ayan, busy ang Presidente. Alam mo naman, ginagawa yan. Ayan, hinahabol niya yung subway. Kailangan matapos si lang kayo Ayan. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Ma'am Glory, Miss Universe 1969. Gloria Diaz. Report mo na kay Raymond. Puntahan natin ang balita mula sa Senado. Pagtanggal sa pork barrel fund ng mga mambabata, suportado yan ni Senator Risa Hontiveros. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, happy birthday kay Mayor Dayot. Thank you. Pangor si Senador Risa Hontiveros. Ayan, napakisabi rin sa mga senador na bumabati sa atin. Maraming salamat. Lalo na kay Senator Risa at kay Supremo. Ayan, lito-lito. At of course, ang ating Senate President, Senator Chis Escudero. Ayan, Senator Chis. Ayan, sabi niya, kahit na pinipitik mo ako at babatiin pa rin na namin. At least daw. Ay, Senator Cheese, ayan, kumusta po kay Ma'am Heart Evangelista. Ayan. Okay, proceed Raymond. Senator Joel, nagpaparating din ng ganun ba? Si Mayor sa iyong kaarawan. Ayan, thank you very much po. Ayan. Sana dumami pa ang pork barrel po ninyo. Okay, proceed. Mayor at Elaine, pabor si Senador Risa Hontiveros sa mukhaing tanggalin yung pork barrel fund ng mga congressmen at mga senador. Ito'y kasunod ng pagbuhay ng panukalan ni Senador Ting Lacson na tanggalan ng pork barrel ang mga mambabatas. Kasunod doon sa kanyang ibinulgar na sa 2025 national budget ay merong senador na 10 billion pesos ang pork, samantalang may congressman na 15 billion pesos ang pork barrel. Sabi ni Hontiveros, mas mabuting ipaubayan na lamang sa Executive Department ang paggasta sa pondo ng pamahalaan at ang tanging responsibilidad lamang ng Kongreso ay tingnan kung tama yung appropriation ng budget at kung tama ang paggamit nito. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Teka muna, may bisita. May bumibisita sa atin. Ang pinakamayamang opisyal ng MMDA. Don Artes. Ayan. Bati lang po ng happy birthday. Ay, maraming salamat po, Chairman. Ayan, mga kuyang. Ayan. Happy birthday, Roshi. Kuyang. Kailangan makita sa camera. Ayan. Gagana talaga mga taga-MMDA. Ayan na. Parang amoy baha kayo. Nagbukas mo tayo ng outfall. Amoy baha pala. Ayan, Azizipag. Ayan, Chairman Sir, maraming salamat. Thank you very much po. Ayan, happy birthday. Ayan, basta ang birthday wish ko, sana wala nang baha sa Metro Manila. At mabawasan ng traffic. At wala ng traffic sa EDSA. Chairman Sir, love you. Thank you very much po. Maraming salamat, Warsi Kuya. Thank you po. Gusto ko yung bigla-bigla may sumusulpot talaga na kayo. Nagugulat ka eh. Nasurpresa ako eh. Ayan. Thank you very much po. Akalain mo yung sinurpresa ka, amoy baha. Ang bata pa pala sa personal ni si Chairman Don Artes. Mga kasing edad ko, matanda lang siguro 2 taon dito. Ayan, siguro mga 43 lang siya. May nag-comment ka dito lang. Ang age mo daw, napaka-ano naman eh. 79 years old ka na daw. Sobra naman. Baka edad yan ni Boss Ray Langit. O, report muna kay Manang Milky. Punta na muna natin si Manang Milky dahil panukalang economic chacha sa paraan ng CONAS o Constitutional Assembly isinumiti na sa Kamara ngayong 20th Congress. Sa detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El, at ay makatitiyak ang publiko na walang probisyon ang term extension sa isinusulong na economic chacha kapag nagsimula na ang 20th Congress sa July 28. Ito ang kinumpirma ni Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kung saan sa pamagitan ng Constituent Assembly o CONAS ang magiging paraan ng economic chacha. Sa CONAS, kakailanganin ang 3/4 vote na mga mamabatas na inaasahang magtataguyod ng transparency and democratic accountability. Naniniwala si Garbin na CONAS
ang pinaka-epektibong paraan at kailangang ipaliwanag sa publiko ang layunin para maalis daw ang duda at misinformation na baka mahaluan ng probisyon ng term extension. Narito si ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. But as of now, what we have filed is just for Article 1, 12, 14, and 16. Conspicuously absent is the political provision. So walang ikakabahala. Ito po ay, and in fact, if you will base on the record, 18th and 19th Congress, yung dating kinakabahala, walang dapat ikabahala. Why? 18th, 19th Congress, ano yung sinumiti sa Senado? Purely economic provisions, walang political provisions. Batay sa resolution of both houses of Congress number 1, isusulong ang CHATSA sa Articles 12, 14 at 16 na layunin baguhin ang foreign equity participation sa ilang industriya kabilang dito ang natural resources, advertising, media at mga paaralan. Matatandaan lumusot ang economic CHATSA sa Kamara noong 18th at 19th Congress pero inupuan lamang sa Senado. At bago ko mag-extra, Sister L, gusto kong batiin yes, happy birthday sila Kay. Oo. Maraming salamat, Bakit. At alam mo Lakay, ang mga reporter dito sa Kongreso ay paborito ka. Maliit pa lang daw sila na nakikinig na sila sa iyo. Maliit pa sila. Ngayon, reporter na nakikinig pa rin sa akin. Parang may gustong ipamukha kay Lakay, Manang Mills. Sige, lulunurin ko sila ng vitamin E. Ayan. At saka yung mga nanay, tatay, lolo at lolo nila sa probinsya, nakikinig sa iyo, Lakay. Naroon sa iyong espesyal na balita. Kinakantsa mga rito, ba't ang lakas mo na apil sa mga matatanda? Kaya si Lola, kaya kanina, yung dumalaw kanina, puging-pugi kay Lakay, Manang Mills, hindi niya naiwasan mag-comment. Napakagwapo daw ni Lakay. Ayan, iniyakap pa ako, sabi, amoy baby ka. Happy birthday, Lakay. Maraming salamat, Bakit. Ayan, thank you. Ayan. Ako si Neil Craig Gunawan-Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At muli, maraming salamat sa ating mga mista sa PMA Sandigan 82. Ayan, nagpadala pa ng 100 ng lechon dito. Ayan, puro cholesterol free. Ayan, oo. Sarap naman. Ayan, maraming salamat, mga mista. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan. Ang daming bumabati sa iyo, Lakay. Hindi na natin maisa-isa. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, ayan, maraming salamat sa mga nakiisa sa amin sa anniversary ng DCRH. Yes. At sa mga bumati sa aking kaarawan. Ayan. 21st birthday. Dibu po nila Lakay. 21 times 3. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, thank you. Ayan, Justi Agina, Justi Kumuyoga. Bye-bye. Paalam ka na ba? Ito po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Dayo makalma po. Mabuhay po kayo.